Sabi ng mama mo, masarap daw mag-food trip sa Taiwan. At dahil catering is life, motherhood is lifer, at TikTok is lifest, at dito tayo sa Taiwan at unang-una kong inosyoso, yung sikat na 7-Eleven dito. Meron daw kasing kape dito na tig 35 lang daw, tapos binibenta daw sa Pinas ng 350. At binibili daw ito kasi sobrang sarap. So, testingin namin mag-asawa. So, we got the latte and the roasted one. Our flight was 11 ng gabi. Dumating kami ng 2 a.m. Kaya talagang antok na antok kami. According din sa mga comment section, sobrang sarap din daw ng hotdog dito. Yung tinapay daw is a must try. Kaya susubukan natin. Yung tinapay nila, hindi naka-steamer, pero ang lambot. Yung hotdog nila parang Virginia New Yorker. I'm sorry ha, kasi yung 7-Eleven sa Pinas talagang parang arena na lang yung mga hotdog. Ito namang latte, masarap siya, yes. 35 siya sa Taiwan currency. So sa Pilipinas, parang 70 pesos, parang mga ganon. NTD, New Taiwan Dollar. Ayun. So, okay lang yung lasa. Medyo maarte ako sa kape kasi sa Batangas kami nakatira. Masarap ang kape doon. So, for me, okay lang. It's not parang hindi naman siya OA sa sarap. So, nung tapos na kami ng asawa ko, we headed to the bus station and na-fascinate ako. I had to take a video. Ang organized kasi and systematic. Ang lakas pa kasi bilisado. Kaya, ayun. So, dito kami nag-check-in sa Papa Whale. It's a boutique hotel. Tapos parang nasa 5,000 plus, halos 6,000 per night. May kamahalan siya, pero kasi it's in the heart of Taipei. We walked around, tapos gusto ko pumunta doon sa palengke kasi para mag-osyoso lang. But my husband was tired. So, across Sining Market, may parang tennis court o basketball court, parang ganun. So, lalakarin mo lang yan, tapos may mga early na nag-open. Nakita namin to kasi naglakad kami from the bus station going to the hotel. That was around 4 a.m. Tapos nakita namin to. So, sabi ko, balikan natin, honey, paglagay natin ng mga luggages natin, mag-breakfast tayo dito. So, we ordered yung beef noodles at saka braised pork noodles, yung may sesame tsaka peanut. Mga kamarishe, food review agad. Ang sarap! Pause nyo na lang yung video so you can check the menu, and the price is always times 2 kasi nga parang 2 piso yung piso natin dito. Hindi ko alam kung trending tong place na to, pero karamihan na kumakain dito, mga nakasama namin sa airport. Siyempre, tagal namin tumayo sa immigration, so nagkakatinginan na kami ng mga kasama namin sa pila, 'di ba? Tapos sila rin yung nakasama namin sa aeroplano. So, nagtitinginan kami. Sobrang must try dito yung hot sauce nila. Maanghang siya na may asim, pero hindi niya wawasakin yung esophagus mo. Parang mas inelevate niya yung lasa ng mga spices na nilagay doon sa sabaw. And then, I tried my husband's noodle. He made a mistake with his order kasi ang nabasa niya lang, braised. Tapos, pagdating sa kanya, konti lang yung sabaw, tapos parang may peanut-peanut. Pero nung tinikman namin, sobrang sarap. Hindi siya lasang yung mga peanut butter na nakakaumay. It gave out this very oriental, authentic tasting thingy. Oh my gosh, nung nasa Hong Kong pa kami, pangarap ko makakain ng ganito pero hindi ko nagawa. Yung mga wonton nila, panalo. Wala siyang shrimp, pero sobrang sarap niya. Ayan, so after namin kumain, nahilo na ako, naantok na ako. Going back to our hotel, nadaanan namin si Family Mart, tapos nag-usyoso kami sa loob. May kamahalan si Family Mart versus kay 7-Eleven kasi they have the same items. Parang pwede ka mabuhay sa mga convenience store dito. Meron sila nung soft-boiled egg ba yun? Tapos ang dami nila mga chilled items na ready-to-eat meals and mukhang masarap ha. Tapos yung mga ice cream nila, ang cute din. Tapos ayan, nadaanan ko na naman yung mga sausage nila. So, ang una ko na-try kanina was the American. So, today, ang target ko naman, yung original. Yung mukhang chorizo bilbao. Meron sila mga interesting drinks. Interesting na mga drinks. Ayan, may kombucha pa. Ayoko ng kombucha, may paa. Pero parang, pag pampahealthy ka, 'di ba? Probiotic. Tapos, ayan na naman yung kape. Pero nga sa kanila, parang plus 5 NTD. The ready-to-eat vacuum-sealed meat na mga nakasabit-sabit lang sa chiller nila. Ano yan? Ulam, topping, gagawa ka ng sarili mong noodles. Tapos ayan ang ganda ng mga pack meal nila. Yung sa atin kasi parang 2 kutsara, 1 kutsara na lang yung laman. Mas ito 'di ba? Parang hindi siya puro wrapper, yung parang tortilla wraps nila. And then, basta ang ganda, natuwa ako kasi masahog. And then, they have a lot of fruits. Actually, sa 7-Eleven kanina, may nakita ko makopa doon. I wanted to buy it, pero hindi ko na ginawa. Ayan meron pa sila nitong sabaw. Ano ba yan? Spicy hot pot. Tapos may soybean
May bean curd siya do'n 'no, ta's may daikon. Oh my gosh! Ta's ang cute nitong mga alak, oh. Ang cute lang, wala lang, ang saya. Hindi naman kami umiinom, pero wala lang, baka pasalubong puwede siya. So, it's really nice. Fascinating mag-usyo-usyoso dito. Ayun, so this is just my day 1. Matutulog na kami ng asawa ko, tapos magsi din kami at mag-iikot-ikot kami. Yun lang. Bye-bye!